Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan dito sa pinag-uusapan po natin. Ang ating text line 0927-861-1921. Nako, marami nagtatanong. Sabi, Karex, paano po ba kami makakahingi ng tulong? Doon po sa Purpose. Doon po sa AX ng DSWD. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Ang plano po dyan mga kaibigan, kumbaga babantayan po ng Kamara de Representantes, etong pondong inilaan po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Siguro ito yung pinabanggit po ng mga texter po natin mga kaibigan regarding po dun sa Purpose o sinasabing Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Siguro para masigurado na hindi po to mababawasan gaya po nung nangyari last 2023 national budget. Ibig sabihin mga kaibigan, nabawasan nung last 2023 national budget itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito po yung purpose na madali pong ginagamit. Kumbaga ginagamit po ng mga bawat loan district doon sa kanilang mga constituent. Yung pag-release po ng national budget mga kaibigan, nagsagawa po ng press briefing dyan po sa Kongreso mga kaibigan. At madiin sinabi po ni House Deputy Speaker at Quezon Congressman David Suarez, kasama po dyan sina Congressman Robert Ace Barbers. Kailan ba natin huling nakausap si Congressman Ace Barbers po mga kaibigan? At kagaya po ni Congressman Ernesto Junicio Jr., ito daw pong kahalagaan po ng Purpose para matulungan ay yung mga milyon-milyong mahihirap na kababayan po natin mga kaibigan. Kaya ang tinutukoy po dito ni Congressman Jay Suarez, particular po dun sa 13 billion pondo. Ganun kalaki Nasa 13 billion. Ito pala ang inilaan mga kaibigan para pondohan yung Purpose, yung Pantawid Pamilya Program ni Senador Amy Marcos. Sa ilalim po yan nung last 2023 national budget. Kumbaga inilipat po yan sa iba't ibang ahensya. Kasi una nagagamit po yan sa politika. Number one, bakit kamo? Siyempre magre-request po yung mga mambabatas para pondohan yung sinasabing benepisyo para po dun sa 4.3 milyong pamilyang Pilipino. Kumbaga yan po yung masigit po makikinabang. Ang problema ho kasi dyan, kapag kalabang ka ni Congressman, kalabang ka ni Speaker of the House, kumbaga given na ho yan na hindi ka ho ma-release po yung pondo. Siguro ganun po pagkakaintindi po nila. Pero sa panahon po ngayon, napakaluwag dun sa pag-release po ng pondo. Kaya sinabi po dyan ni Congressman Junicio mga kaibigan, kumbaga ilalaban po nila itong pondo po ng Purpose. Ang Purpose po kasi meron pong nakalaan na 114.2 billion. 114.2 billion. Yan po yung pondo sa ilalim po ng 2025 National Expenditure Program. Ganun pong kalaki. Dapat po talaga tutukan. Mantakin nyo, 114.2 billion. Yan po yung inilaang pondo. Yan po sa Purpose Program na yan. Yan po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Di ba kung familiar po sa inyo? Di ba may mga nag-iikot po sa mga bawat barangay. Naglilista po ng pangalan. Ang gagawin po ng Lone District Congressman, babagsakan po ng pondo dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, tapos i-release po yan sa mga bawat barangay. Yan po yung pinagtatalunan dito sa Kongreso mga kaibigan, na dapat po talaga ang makinabang ang taong bayan. Para lang po sa kalaman nyo. Yung mga nakikinig po sa programa natin dito sa DCME, mantakin nyo, 114.2 billion. Iyan po yung pondo sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program.
Kaya nga pinagdidebatihan yan sa Kongreso eh. Kaya ang tinutukoy po ni Congressman Jay Suarez, mga kaibigan, abay yung pagbawas po ng 13 billion. Kumbaga, binawasan doon sa 13 billion pondo doon sa porpoise. Ni Senador Amy Marcos. Mas mainam dito, humanap po tayo ng makakausap. Kundi si Congressman Robert H. Barbers o si Congressman Jay Suarez. Alamin natin. Nagsagawa po ng press conference kahapon dyan sa Kongreso, mga kaibigan. Ang aming text line 0927-861-1921. Ito, sabi po na isang texter po natin, paano kami lalapit? Ihingi ng porpoise, Carex. Dito po kami sa San Jose City del Monte, Bulacan. Pwede niyo i-forward sa akin at isesend po natin kay Congressman o kay Congresswoman Rida Robes. At baka naman may naka-ready na ng mga list o yung porpoise. Pero meron niya sa mga bawat barangay. Mas mainam, i-directa nyo na lang doon para mas malaman nyo agad yung direktang sagot sa mga bawat loan district na nakakasakop dun sa inyong area. Magbabalik po kami. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.